Matapos tapusin ni Ijin ang lahat ng problema ni Do-shik-cha sa conflict niya sa Gosyong Cartel at sa Songju Boys, lumipat naman ang eksena sa Bini Hospital kung saan biglang nagising dito ang loyal na tauhan ni Mr. Cha na napasigaw ng boss na parang nagkaroon siya ng masamang panaginip sa boss niya kaya nagpang-abot na lamang ang kanyang hininga. Napatingin siya sa gilid at dito'y nakita niya si Mr. Cha na naninigarilyo kaya tinanong niya ito, "Ikaw ba talaga yan, boss?" Sagot ni Mr. Cha, "Oo, kaya huwag kang pasigaw-sigaw dyan na para bang patay na ako." Napatanong nga dito ang tauhan kung paano nangyari yon. Paano daw napunta dito ang boss niya. Nakalmadong ipinaliwanag ni Mr. Cha na talagang bugbog rin siya matapos ang ginawang pananambang sa kanya. Kaya nagnakaw na lamang siya ng isang sasakyan para makapunta lang dito upang magpagamot. Ngunit hindi pa rin makapaniwala ang tauhan dahil paano daw ito nakaligtas sa Gosyong Cartel at sa Songju Boys. Na agad namang sinabi dito ni Mr. Cha, "Tinapos ko silang lahat." Kaya napabwisit na lamang ang kanyang tauhan dahil hindi daw siya naniniwala. Sagot ni Mr. Cha na bakit naman daw siya magsisinungaling. Nasabi naman itong, "Baka nahiya ka lang dahil natalo ka." Wika ni Mr. Cha, "Akala mo siguro pababayaan nila kung makalakad na buo pa yung katawan ko." Napasandal si Mr. Cha sa higaan niya at sinabi na narinig daw niya na pinuntahan nito ang bata at binigyan ng malaking problema. Kaya para nga siya ditong nakalimot at sinabing, "Yung pasaway na bata ba yung tinutukoy mo, boss?" Naagad ngang napa-oo dito si Mr. Cha. Sinabi niya na nadala lang daw siya sa galit matapos siyang tambangan habang pauwi galing sa club. Hindi na siya nakapag-isip pa ng maayos kaya pinuntahan na lamang niya ang batang yon. And it's turned out na pinatulog pala siya ni Ijin gamit ang matinding uppercut upang madala kaagad siya sa hospital para magamot bago sumugod si Ijin doon sa nightclub. Sinabi ni Mr. Cha na yung mga tauhan ni Gosyong Choi at ang mga bastardong Songju Boys ay patuloy na sumusugod sa kanya at handa na sana siyang mag-give up, ngunit bigla na lamang dumating ang batang yon. Ilang segundo lang, inubos lahat ng bata ang mga bastardong yun tapos sinabihan siyang nakabayad na daw siya sa utang at umalis. Kaya napatwinkle-twinkle ay habang nandilat ang mga mata ng kanyang tauhan na napasabing, "Ang angas naman ng batang yun, boss." Nasabi naman ni Mr. Cha na yun din ang naisip niya sa time na yon. Sobrang angas ng batang yon. Kaya Jesus Christ nga dito ang tauhan na napasabing, "Sino kaya nga talaga ang batang yun, boss?" Wika ni Mr. Cha, sabi niya isa lang daw siyang average na teenager kaya mas mabuting yun na lang muna ang paniniwalaan nila. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang bolang lumilipad at agad gang umarangkada itong si Ijin upang saluin kagad ang bola. Biglang pumito ang referee at nagbigay ng handball violation kay Ijin na sobrang ikinagulat ng mga kasamahan niya na sinabi nga dito ni Jayong at Yukjin, "Bro, hindi mo dapat hinawakan ng bola, hindi ka naman goalkeeper." Kaya nagsorry na lamang si Ijin dahil hindi naman daw niya sinasadya. Maya-maya pagkatapos ng kanilang activity, bilang tinawag si Ijin ng mga boys at niyaya nga siya ditong mag-computer game mamaya sa com shop dahil bakante ang oras ngayon ni Yongchan. Kaya pangiting sinabi ni Ijin na magkita na lamang sila mamaya doon kasi sasamahan niya muna ang kapatid niya na maglakad pa uwi sa bahay. Bigla nga sinabi dito ng tatlo na naman, paliwanag ni Ijin na masama ang pakiramdam ng kapatid niya kaya sasamahan niya muna ito. Kaya napangiti na lamang itong si Yukjin dahil kung gano'n naman pala magre-reserve na lamang sila ng magandang pwesto para kay Ijin. Samantala, lumipat naman ang eksena kay Dayon na napaisip kung ano kaya ang lulutuin niya mamaya ngayong hapunan at naalala niyang nasasarapan si Ijin sa kimchi stew at sa mga spicy food. Bigla nga niya ditong narinig ang pangalan ni Ijin. It's turned out na minamasdan pala si Ijin ng mga babaeng kaklase ni Dayon doon sa bintana habang naglalaro ng football. At sobrang hot daw ni Ijin para daw itong biniyayaan ng magandang pangangatawan at mukha. May dalawang babae nga ditong biglang lumapit kay Dayon na napatanong kung may girlfriend ba yung kapatid niya. Napahanga dito si Dayon at nakita niyang napatwinkle-twinkle pa ang mga mata ng dalawang babaeng ito kaya dali-dali niyang sinabi na wala pa. At bigla na lamang itong na-disappear sa kanyang harapan sa sobrang excited na baka may pag-asa pa sila.
kaya si Dayon ay napasmile na lamang. Habang naglalakad papunta sa gate, napaisip si Dayon sa kasikatan ng kapatid niya. Dahil lagi niyang naririnig ang mga kaklase niyang babae na si Ijin ang pinag-uusapan. At kahit si Yona ay nagka-interest din sa kapatid niya. Ngunit ang pinagtataka niya kung bakit hanggang ngayon wala pang girlfriend itong si Ijin. At bigla nga niyang narinig na may nagsabing, "Bro, nandiyan na yung kapatid mo." At dito'y nakita nga niya ang mga boys na magkakasama naghihintay lang sa kanya sa gate. Nagulat ngang napahilaw itong si Dayon, habang itong si Jayong naman ay awkward na napahay kay Dayon. At ilang sandali pa ay nagpaalam na nga dito ang tatlo at kita na lang daw sila mamaya sa com shop. Napatanong si Dayon kung may plano ba itong si Ijin na makipag-hangout sa mga kaibigan niya. Nasabi naman ni Ijin na oo, pero pupunta muna siya sa bahay. Napatanong si Dayon kung dahil ba sa kanya kaya hindi muna sasama si Ijin sa mga kaibigan niya. Pangiting tumanggi itong si Ijin na sinabing mayroon lang talaga siyang naiwan sa bahay. Wika ni Dayon na okay lang naman siya na mag-isa at saka maaga pa naman. Ngunit pinilit pa rin sabihin ni Ijin na may nakalimutan talaga siya sa bahay kaya kailangan niya talagang pumunta muna doon. Paliwanag ni Dayon na ang gusto lang naman niyang sabihin na hindi kailangan pang gawin yun ni Ijin. In fact, nag-offer sa kanya si Yona na magkaroon siya ng sariling security kahit pansamantala lang. Ngunit tinanggihan niya ito dahil gusto niya magkaroon ng normal na buhay. Kaya seryoso ngang napasayda itong si Ijin at sinabi na lamang niyang pumapayag siya sa gusto nito, pero sa ngayon, sasamahan niya muna itong maglakad pa uwi. Tugon ni Dayon na wino-worry mo lang ang sarili mo. Ngunit pangiting sinabi ni Ijin na hindi naman sa nag-worry ako. It's just nag-i-enjoy lang ako kapag naglalakad tayong dalawa na magkakasama. Iba talaga itong si Ijin mga lods, para siya yung tao na naghahanap at gusto talagang maramdaman at maranasan ng pagkakaroon ng isang tunay na pamilya na kahit sa paglalakad kasama ang kapatid niya, hinahanap-hanap niya ang pakiramdam na yon. May bigla nga ditong napansin si Ijin at ito nga yung pinsan ni Yona na nakaabang sa kanya. Nag-say hello there ang pinsan ni Yona at napasmile pa kay Ijin, habang si Ijin naman ay walang emosyong napatitig sa pinsan ni Yona. At si Dayon naman ay nagtataka kung sino kaya to. Nakilala ng pinsan ni Yona itong si Dayon at naawa daw siya sa batang ito dahil nadamay sa kapabayaan ni Yona. Kaya napatanong nga dito si Dayon kung sino po sila. At nagpakilala naman ito na siya ang pinsan ni Yona. Napasmile pa itong sinabi kay Ijin na gusto niya itong pasalamatan sa ginawang tulong nito sa minamahal nilang si Yona at gusto niya sana itong ilibre ng dinner. Ngunit bigla nga ditong napanuting si Ijin at pinasalamatan na daw siya ni Yona kaya wala daw itong dahilan para mag-abala pang pasalamatan siya. Namutla at napahiya ngang napadilat ang pinsan ni Yona at sinabi pa niyang mayroon daw siyang proposal para kay Ijin na dapat i-discuss at malaki daw ang magiging pakinabang ng offer na ito para kay Ijin. Ngunit agad yung sinabi ng ating bida, hindi ako interesado ma'am. At agad umalis si Ijin na parang hindi siya nag-exist bilang apo ng SW Corporation at parang isa lang siyang normal na tao. Humingi nga ng paumanhin itong si Dayon bago sumama kay Ijin na dumiretsyong naglakad papalis. Kaya napasabi na lamang siyang ano bang tingin ng batang yun sa sarili niya. Sinabi ng kanyang personal bodyguard kung gusto ba daw nitong ibalik niya ang batang yun dito. Ngunit tinanggihan na lamang niya ito dahil hindi na daw kailangan. Dahil ang mga batang hambog at pasaway daw ay hindi niya pinapalampas ng ganun-ganun lang. Pagkatapos lumipat ang eksena sa com shop kung saan kakasimula lang maglaro ng tatlo, ngunit naiihi nga itong si Yongchan. Kaya nagpaalam muna siya sa dalawa na mag-CR muna siya. At sinabi naman ng dalawa na iwa-warm up muna nila ang mga daliri nila. Habang naglalakad itong si Yongchan, bigla siyang binangga ng isang lalaki. Kaya galit nga itong napasabing, bulag ka bang gago ka ha? Agad kang humingi ng sorry itong si Yongchan, ngunit mas lalong nagalit ang lalaki dahil hindi daw pwedeng mag-sorry lang ito habang masakit naman ang balikat niya dahil binangga daw siya ng gagong ito. Ngunit bigla nga may nagsalita sa gilid na napasabing, hoy,
Ano yan? At ito nga ay si Jayong na maangas na inangasan ng lalaking ito habang may lollipop pang nakabaon sa bibig niya. Nagulat nga itong si Yongchan nang nakitang si Jayong pala ang biglang nagsalita sa likod. At maangas nga na lumapit itong si Jayong na sinabing, "Iano naman ngayon kung binangga yung balikat mo ha? Hindi tanggapin mo na lang yun bro." At inispit pa ni Jayong ang lollipop at dinumol pa ang kanyang muka at sinabing, "Alam kong mga mahihina lang ang kaya mo, hindi ba?" Ano? Kaya ang lalaki ay biglang na-overwhelm sa angas na ipinakita ni Jayong at sinabi pa niyang, "Anong tinitingin-tingin mo pa dyan ha? Ano? Alis na!" Nag-flinch ang lalaki at umalis na lamang ito dala-dala ang kanyang mabigat na balikat. Habang si Jayong naman ay napabuntong hininga at sinabi na lamang sa natulalang si Yongchan na bumalik na lamang sila sa loob. Baka pagalitan pa sila ni Yukjin dahil sobrang tagal nilang nakabalik. Kaya habang papasok sa loob, napaisip si Yongchan na hindi niya akalaing gagawin niyo ni Jayong para sa kanya. Pag-upo ng dalawa, agad ngang napatanong si Yukjin kung tumaibang dalawa dahil sobrang tagal nakabalik. Paliwanag ni Jayong na may bugoy lang namang gumulo sa kanila kanina kaya natagalan sila. Kaya nagulat nga dito si Yukjin na napatanong kung sino naman ang mga ito. Wika ni Jayong na nakasuot ito ng Gushok Technical High Uniform at wag na lamang nilang pag-usapan ng mokong na yon, mas mabuting maglaro na lamang muna sila. Agad nang pumayag itong si Yukjin upang makapag-level up na sila. Ilang sandali pa ay bigla nga nagbukas ang malaking pintuan sa com shop at pumasok mga kalalakihan na parang hindi computer game ang pinunta ng mga ito. At habang busy sa paglalaro itong si Yukjin, may mga lalaki nang nakatambay sa gilid at abala nga itong si Yukjin sa pag-guide ng dalawa na bantay ng kampo nila dahil papasukin daw niya ang jungle ng kalaban. Ngunit may biglang nagsalita sa gilid na napasabing, "Hoy mga bugwit, tumayo kayo dyan." At ito pala yung nakaangasan ni Jayong kanina na may kasama ng barkada. At napasabing, "Sumama kayo sa amin, doon tayo sa labas." Napatitig na lamang sina Yukjin at Jayong, ngunit itong si Yongchan ay kinakabahan na. Pagkatapos lumipat ang eksena sa may kanto at makikitang itong si Yukjin ay nanginginig na sa takot na napatanong sa dalawa kung ano na ang gagawin nila ngayon. Sinabi ng lalaki na akala niya talaga na kung sino ang sumusuporta ng mga mokong na ito para magtapang-tapangan. Yun pala isa rin palang hamak na walang kwenta. Kaya sisiguraduhin daw niyang mabubugbog talaga mga pasaway na to. Habang si Jayong naman ay napasabing, "Tingnan mo nga naman kung sino ang nagsasalita." Ngayon umaasta ng may ibubuga dahil may kasama na siyang mga ugok na kapareho lang niya ng utak. Dagdag pa ni Jayong na hindi niya alam. Pero isang bobong nagtapang-tapangan lang ang gumagawa ng ganyan para lang katakutan. Kaya hindi na nga napigilan ng lalaki na suntukin kaagad si Jayong sobrang galit, ngunit mabilis lang itong dinapaan ng bahagya ni Jayong at nag-counter kaagad ng matinding right hook. Napastaggered ang lalaki at napatras habang ang mga kasamahan nito ay nakaramdam ng pagkagulat. Nagkatinginan nga dito ang dalawang panig habang si Yongchan naman ay namutlang napaisip na kasalanan niya talaga ang lahat ng ito. Kung nag-ingat lang sana siya kanina, ngunit biglang sinabi ni Jayong, "Yongchan, huwag mong sisihin ang sarili mo." Kaya naghulat nga itong si Yongchan sa sinabi ni Jayong. At iti kalmadong sinabi ni Jayong, sila dapat ang hihingi ng sorry at hindi ikaw. Bagay na sobrang nagpatouch kay Yongchan dahil hindi niya akalaing may ganong pagpapahalaga pala si Jayong para sa kanya. Ngunit biglang sinabi ni Yukjin, "Wait, di ba may sinabi rin si Ijin na ganyan?" At kahit daw yung anggulo ni Ijin ay kuwang-kuha daw ni Jayong. Bagay na nagpamula sa mukha ni Jayong kaya sinabi na lamang niyang ang angas kasi ni Ijin nung sinabi niya yun sa kapatid niya. Kaya naisipan niyang gayahin niya rin yun para naman sa kanya. Samantala, mga bastardong kalaban naman nila ay inis na inis sa kwentuhan ng dalawa. Kaya sumugod na nga silang lahat dito at galit na napasabing, "Anong tingin nyo sa amin? Isang joke?" Pasimple nga ditong inunahan ni Jayong ang mga kalaban kung saan agad niyang sinipa ang naunang lalaki habang hindi pa ito nakaporma. Talsik kagad ang lalaki habang ang isang ring lalaki ay sumuntok kay Jayong ngunit nagawa pa rin niya itong maiwasan. At isang napakalakas na counter ang kanyang pinakawalan na siyang nagpabasag sa mukha ng kalaban.
Habang itong si Yongchan ay naniga sa sobrang takot na napauwi ka sa sarili kung anong gagawin niya. Wala siyang experience sa tunay na laban. Mabilis namang pinabagsak ni Yukjin ang isa pang lalaki gamit ng kanyang pamatay na right hook at agad niyang sinabihan nitong si Yongchan na manatili lamang dyan sa likod. Sila nang bahala dito. Wika naman ni Jayong na no doubt kaya silang ma-outrank ni Yongchan sa mundo ng computer game, ngunit sa mga ganitong klaseng gulo, sila ang bubuhat para kay Yongchan. Kaya si Yongchan ay natulala na lamang, hindi siya makapaniwala na makikipagbugbugan ng dalawang to dahil lang sa kanya. Tahimik ang tumayo dito ang isa na para bang may pinaplanong masama at sneaking gumapang sa gilid. Habang itong si Jayong naman ay napatanong kung paano kaya nagagawa ni Ijin na inakaw ang mga kalaban sa isang tira lang dahil ang mga kalaban daw nila ngayon ay parang mga zombing patuloy lang na bumabangon kahit buong lakas niya ng pinapatamaan. Subalit bigla na lamang may sumulpot na flying kit sa gilid na talaga namang tumama sa tagiliran ni Jayong. Kaya napasyet na lamang siya sa gilid habang iniinda ang sakit ng tiyan niya. Subalit isa na namang kalaban ang biglang sumulpot sa harapan niya at ito nga yung lalaking kaangasan niya na makikitang handang-handa na ang kamao nito para suntukin siya. At bigla na lamang nag-charge itong si Yongchan upang pigilan ng lalaking ito. Kaya nag-aalala nga itong si Jayong para kay Yongchan. Nagawang mapabagsak ni Yongchan ng kalaban dahil sa tindi ng pagayakap niya. Kaya napo what the F nga dito ang lalaki na agad na hinawakan ng ulo niya at dahan-dahan itong itinaas ang ulo ni Yongchan. Ngunit isang lumilipad na sipa ang biglang ipinakita na talagang wasak ang mukha ng lalaki matapos sumapul ang matinding sipa ni Jayong. Bagay na sobrang ikinagulat ni Yongchan nang nakita niyang dugong nagsisitalsikan. Maya-maya ay napatitig na lamang si Jayong sa mga nakahandusay na kalaban, lalo na sa lalaking nag-angas sa kanila. Samantalang itong si Yukjin ay nagyabang sa mga napatumba niyang kalaban at hindi daw siya makapaniwala na kailangan pa daw ng tulong ni Yongchan bago mapabagsak ni Jayong mokong na yon. Kaya agad nang nagpaliwanag itong si Jayong na handa naman talaga niya sanang pabagsakin ng gagong yun, kaso biglang humarang si Yongchan kaya natagalan tuloy siya. Ilang sandali pa ay kinumusta na nga dito ni Jayong si Yongchan kung ayos lang ba ito. Ngunit itong si Yongchan ay parang hindi pa naka-move on. Kaya pangiti na lamang yung sinabing ayos lang naman siya. Samantala si Ijin ay kakarating lang din sa com shop at hinahanap nga niya dito ang tatlo dahil wala daw sumasagot sa mga tawag niya. Ilang sandali pa ay narinig ni Ijin na may tumawag sa kanya at dito ipinakita ang tatlo na may mga dumi pa sa mukha. Wika ni Jayong na sobrang natagalan ka ata, Ijin. Hindi mo tuloy nakita ang mala-action moving nangyari kanina. Nasabi naman ni Yukjin na kakabanat lang nila sa mga taga-Gushok Tech. Sayang hindi daw nakita ni Ijin ang ginawa nila. Mga 5 hanggang 6 pa naman ang binugbog nila. Kaya si Ijin ay bahagya namang namangha at sinabi na lamang talaga ginawa niyo yun. Pangiting sinabi ni Yongchan na mas mabuting pumasok na lamang sila para maglaro. Kaya habang packet na sila sa itaas, nagyabang nga dito ang dalawa na malakas din ang mga Gushok Tech high na yon. Kaso wala talagang panamamangin sa lakas nila at bigla na lamang silang nagulat sa kanilang nakita dahil nakita nila ang 7 lalaki na taga Gushok Tech High na nakahandusay lang naman sa hallway habang nagsisikalat ang mga dugo sa paligid. Kaya napatanong nga dito ang dalawa na paanong may taga Gushok Tech High dito at paanong nabugbog ang mga to dito. At dito pa simpleng sinabi ni Ijin, o nga pala, pumasok pala ako dito kanina kaso bigla akong tinanon ng mga yan nung nakita nila yung uniform ko. Kaya ang tatlo ay namutlaan na lamang na halos manglulugwak ang kanilang mga mata sa sobrang gulat. At dito lang nagtatapos ang chapter nito. Mga lads, huwag mo sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!